Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan ang paglalabas ng press con kahapon nitong si House Speaker Martin Romualdez sa naging pahayag ni BP Inday Sara Duterte kaugnay sa CIF funds. Sa naging usapan kahapon, nagdesisyon na itong si Romualdez na tanggalin na ang confidential fund ng Office of the Vice President at kalihim ng edukasyon na si BP Inday Sara Duterte. Naku po. Matatandaan na nagkaroon ng unang alitan itong si Romualdez at Mukhang lamat to mga kaibigan, lamat to. BP Inday kung saan ay tinawag na tambaluslos ni Inday Sara itong si Romualdez. Dahil sa mga pangyayaring ito, tila maaga ang usaping politika kung saan ay tila pinagkakaisahan na nilang ibagsak itong si Inday Sara Duterte. At ang nakakagulat pa dito ay ang mga kaalyado pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagiging mortal na kaaway ni BP Sara kung saan ay dapat Ito na yung hindi maganda nangyayari mga kaibigan sa unit team isa sila sa lahat ng problema. Bunsod na rin ng kanilang slogan na Unity o Uniteam kung saan ay ginamit ito ni PBBM at Sara simula pa noong panahon ng kampanya. Mga ka-BBM, kung ikaw ang tatanungin, tama ba na pag-usapan na ngayon at magsiraan sila para sa kanilang political agenda? Para sa akin mga kaibigan, hindi dapat. Kasi malamang sa malamang mga kaibigan, yung mga dilawan dito, yung mga anti-Marcos, anti-Duterte, nagpiepesta ngayon mga kaibigan dahil sa balitang ito. Kung saan ay maraming problemang kinakaharap ang ating bansa. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Dapat bang tanggalin ni Romualdez ang confidential fund ng pangalawang Pangulo at gamitin sa ibang ahensya? O may malalim na dahilan itong si Romualdez at may tanim na galit kay BP Inday Sara Duterte Carpio? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Po nakasubscribe sa ating channel na KaBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Grabe, talagang ginigipit ang ating BP Inday Sara. Tinatanggalan siya ng Confidential Intelligence Fund. Okay, yung buong interview na ipapakita ko mamaya, share ko sa inyo, sinasabi ni Speaker Romualdez na okay daw, hindi daw kailangan ni BP Sara ang Intel Confidential Funds. Nung nagsalita siya sa Butuan City, sa Police Regional Office, dinipensahan niya ang paggamit ng intelligence and confidential funds. Ibig sabihin, gusto pa rin niya kung bigyan siya. Ngayon, ayaw nang bigyan ng Congress. Di walang magagawa ang ating BP Sara. But she needs it. As Vice Chair ng NTF-ELCAC, as Vice President, kailangan niya. And then as DepEd Secretary, kailangan niya kasi ang mga estudyante target sa recruitment ng makakaliwa. Lumalabas ngayon, plano ni Speaker Romualdez, tanggalan siya ng zero. So, anyway, dahil sa pressure natin, ituloy po natin ang pag-iingay, kalampagin natin si Speaker Romualdez na dapat patas. Kung tanggalan nila ng confidential funds, intel funds, Ano kaya dahilan dito ni mga kaibigan ni Secretary bakit kaya inaharang niya si Vice President Inday Sara? si BP Sara, dapat tanggalan din nilang presidente.
Oo. Dahil hindi naman trabaho ang presidente yung magkalap ng intelligence. Ito na sinasabi ko mga kaibigan, nagkakaroon na ng siraan dito, ano? Trabaho yan ng Armed Forces, PNP, Coast Guard, and other uniform services. So makikita ninyo na wala, bias itong Speaker of the House. Tapos, he is really preparing for 2028. But magkaisa po tayo, mga DDS, Die Hard, Duterte Forever, 2028, ipapakita natin ang lakas ng Pilipino. Okay, panoorin natin ang buong interview. Makikita nyo, nagkautal-utal na si Speaker Romualdez. Ang layo ng kanyang answer sa mga tanong ng media sa kanya. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So what can you say po sa statement na ito ni VP? And how do you surmise itong issues na ito from her supporters na parang mas quote-unquote, kinakampihan niyo daw po ang mga quote-unquote kalaban ng pamahalaan rather than the Vice President itself? With respect to the confidential funds, we are all for the confidential funds, and we are all for peace, no, and for security, no. We are all for that. We are in total agreement that the utilization of confidential intelligence funds is to promote peace and security, and that's why we were in Pagasa today and looking at other ways how to make sure that peace and security of the country as a whole is protected. And so we know that the West Philippine Sea has become a very, very top issue, no, of the day. Open forum talaga ito. At ahas ang sinagot ni Speaker, yun pong mga tanong tungkol sa issue ng confidential fund. At ito yung nalaman ko. Desidido na sila. Kaya nga Kamara nagdesisyon na. Kamara may desisyon na. Ililipat at tatanggalin nila ang confidential fund sa mga civilian government agencies at ililipat sa military at coast guard. Ito, pakinggan niyo ito. Maganda po ito eh. Mahalaga niyo itong marinig. Sandali ha. At yung monitor ay para maintindihan natin lahat. Okay? Even more advanced reports now with that it could possibly have been collision with the tanker Anna that collided with the fisherman's vessel at night in the foggy, dark. So ito yung nangyari, 3 ngayon ang matay ng mga mangingisda. We wanted to make sure that we took an opportunity to be in the area and to see what we, from our functions in Congress, could do to assist and to support the area's activities. For instance, for the fisher folks, so we're thinking of not only providing shelters for the fisher folk, but it has come to our knowledge that it is possible that transponders that are available from the BFAR should be installed in all fishing vessels in the area. I understand that there's a program that is being undertaken now, and only 2,000 out of the possible 3,000 vessels. Okay? So yung kanyang, ilan sa kanyang mga binabanggit, pero mahaba pa po yan. At mahalagang inyong marinig at mamaya po yung question and answer tungkol doon sa confidential fund. Possibilities, no? For the Calayan Island Group and the other similar areas that are part of the Philippine territory. So we want to look at this, from a whole of government approach. Yung Chairman ng Committee on Operation, Congressman Saldico, Senior Vice Chairman Stella Kimbo ng Marikina, at ang Speaker of the House. Doon sila talaga, yun ang gusto nilang priority. Doon talaga ibibigay yung pera. Galing doon sa mga civilian government agencies na sa kanilang pananaw, parang hindi naman nangangailangan ng confidential fund. At buti lang, hindi sinagot ng, alam mo, yung sinabi raw ni Vice President. Hindi ko narinig, pero nabasa ko yung kanyang mga sinabi. Medyo kakaiba yun, di ba? Yung tinawag niyang kalaban ng
Nagmukhang kung dito mga kaibigan si Secretary, nagmukhang dilawan mga kaibigan. Parang kinampihan niya sila Hontiveros mga kaibigan. Ng bayan. Ha? Ganon. Kalaban ng kapayapaan, kalaban ng bayan, ang kumukontra daw sa confidential fund, yung ayaw ng confidential fund. So, Office of the Vice President at Secretary po ng Department of Education niya. So, talagang masalimutang isyong ito. Pero, dahil ang Kongreso under 1987 Constitution, para po sa inyong kaalaman, ay sila yung mayroong authority, ang Congress at Senado, tungkol sa budget, kung saan nila ilalagay kapag ka nagkaroon ng realignment, paglilipat ng pondo galing sa ibang department o opisina patungo sa ibang office. Yun po yun eh. So ngayon, nakapokus sila. So halos parehas yung statement, paninindigan ni Senate President, ni Speaker Romualdez at Senate President Migsubiri na ilang beses nagsalita na ang Coast Guard, NICA, ang Forces of the Philippines, ang busa ang suportahan natin sa pera. Kailangan ng barko, kailangan ng intelligence community, ng intelligence fund for counterintelligence, for national security. Yung NICA, napakahalaga nun, National Intelligence Coordinating Agency. NICA ay napakalit ng budget nila. Dadagdagan din yan. At saka yung BIPAR. So BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpapatrolya din sa West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, ang forces, kasama dyan ang Navy. At yun nga pong NICA, tinatawag natin. So yan po. Kaya humahalagang makilala natin sinong congressman, sinong mga senador, ang maninindigan na suportahan ang ating pamahalaan tungkol sa paglalagay ng pondo sa pagharap natin sa crisis sa West Philippine Sea. Kasi sa ayaw sa gusto nyo, meron ng crisis, meron ng tension dyan, meron ng threat sa atin dahil inaagawan nga tayo ng China. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.